altogether. But they hearkened not, and Manasseh seduced them to do more evil than did the nations whom the Lord destroyed before the children of Israel. Shall we pray? Heavenly Father, we read, Lord, the opening of this chapter that speaks of the 14th king that ruled in Judah in the name of Manasseh. He was one of the longest reigning king in the world. 55 years of rule. But it was a majority of which the Lord was ruled through evil ruling. And their God, when I read this story, my assignment to the Lord in my mind is to discover why in the world you permitted him to rule in that a very long span of time. But his reputation, Lord, was he ruled in wickedness. So there must be an answer to that inquiry of the Lord that I have. And indeed, of the Lord, as I went to chapter 33 of 2 Chronicles, I found the answer. And so I came, of the Lord, this morning to stand before this pulpit and preach to these people. And I pray, oh God, Lord, that you bless each and every one to hear this message. And if there is a person in this room who is not yet saved, may you help her and him, oh God, to come to the cross of the Lord Jesus Christ. As well as we, your people, while we are waiting for the coming of Christ, we need, oh God, Lord, to grow in the knowledge of God so that we can live as faithful, oh God, Lord, as you appointed us to be. And to move, oh God, Lord, to a higher ground of spirituality. Help us, Father, to come to this book again, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. At tagal tayo. Okay, ikuha tayo mo sa outline. Kompleto tayo kasama because dita. I-command si operator dita. Pupunta ka sa Bible kasi walang Bible dyan. Ilagay mo yung verse 1 to 7 sa point number 1. 1 to verse number 7 and then 8 to 11. 8 to 11. At saka 12 hanggang sa huli na siguro. But ihanda mo yung 2 Chronicles 33 as we go there. Okay, so let's introduce the subject by reading the author's introduction sa verse number 1. If you have your Bibles, put out the verse 1. Manasseh was 12 years old when he began to reign. And he reigned 50 and 5 years. So, manong taon ng idea, 55 plus 12, 67 years old. Sakay ka na tayo. And his mother's name was Hephzibah. And here was his reputation. And he did that which was evil in the sight of the Lord, after the abominations of the heathen, whom the Lord cast out before the children of Israel. So, dahito iti introduction na ito na chapter. For 4 weeks, if I'm not mistaken, inaral ko yung ni Hezekiah. Kat kuna tayo by concluding his life that he's the best of the kings of Judah. All of them. He was next to David by what we call the good reputation as a king. And because of his faithfulness to God, ang kararag at dagat ni Diyos. Can you imagine that? Kunan ni Isaiah, in Maya, kunan natin, bakaking ka, matay kan. Nagkasap mo talit na taon. Tatayo, numatay tayo, or may mga ibagang namatay tayo. Basta nalangan matay tayo. Nung kaputi faithfulness na ito nga tao, at permiti palagay ni Apo nga, deathbed na dapat umay nga mga ibagang namatayan. At iornos mo, kunan natin balay mo. Because you're about to die. Because kurang the Bible, sinanawa na lagi ng tao, but he turned to the wall. It means na niahap ko Diyos na panaginiro. At nagkararag.
Kat kuna na nga, Lord, kuna na. I'm still young at the age of 39. I'm yet in my prime. How will you take me home when I'm still in my prime? So kuna na kat, Lord, I have been faithful for 39 years to you. And according to Isaiah, my spirituality is warranted by Him. Kat anyang Lord, kahit mo niya ako, pangasiman tanayon ang tibiyag ko. Kat hindi ko nagsangit. Hindi ko man panaw ni Isaiah nga nang ipagkakamatay kan, kuna na pinagsubli niya ako. Kuna na, agsubli ka kini Hezekiah. Kasi pagam nga di sangit na nakita. Kasi karalan ka kat nangut ko. Ibagam nga nayunak sunat ti 15 years to live. Na. Iso nga nayunan ti biyag na, 15 years to live. Iso nga kaskay, tibaw ko na nga blessing, ti faithful kini ako. Haan lang ngay nga mabindisyon ang ti biyag mo until nga matay ka. Manayunan pa ti biyag mo. Kat, in my tayo dito nga chapter 21, kat tayo dito na pasamak. Unang tayo dito nga chapter, di anak na nag-rule kanya na, he was 12 years old. Anya nga iti kahit nakasawon ni Jai. Na daytoy nga Manase, kat na anak, iti time nga, nanayunan ti tawon ni Hezekiah. Kasi 12 years old. Kat 15 tinayaan. Iso nga no siguro ni Hezekiah kat amuna nga di jay anak na nga agrol to. Kat agrol na evil. Haan ako nga siguro mapinanayon ng edad na. Nga 15 years. Because 12 years old na ito kat 15 years nga nanayon ang tibiyag na. Therefore, na anak na ito nga lalaki nga ubing. Ijay additional nga tawod nga dinawat na. You see? As a pastor, and as a Bible student, but hindi makita pwede ko na nga, he ruled evil in the sight of God. Apay nga ta nga 55 years. Umay kakapsat ti kapanunutan ti mga kasabanga, apay nga ta nga intulok ti Diyos. Apay nga ta nga intulok ti Diyos nga agrul isuna ti 55 years in that he was evil. And then, the last nga part na ito na chapter 21, dinatay suna. Dahil ito nga Manase, kat naisukat di anak na nga ni Amon. Kat nag-rule iti evil. Pinatay ni Apo Dagos iti 2 years. 2 years lang nga nagtagal kat pinatay na. And so, dahil ito nga klase iti nga dealing ni Apo, kat amutay mo iti general nga perspective ti Bible, that God has no respect of persons. Neither there is partiality in the God who created us and who saved us. But He is fair and just in all His dealings to humankind. But the question is, why in the world that He let this evil Manasseh to rule for 55 years in that he was evil, but yet He killed Ammon for 2 years because he was evil. So there must be a discrepancy to that. Okay, so the giants, so I began to pray. So Sunday afternoon, after nagkasabak ni Hezekiah, when I went home, I came to read this chapter, that Sunday night. Kat nakituta, no apay nga kastoy pinapasama ko. So I must have a research on this one. Then I come across, ladies and gentlemen, to 2 Chronicles 33. So, dito tayo 2 Chronicles 33, operator, ikagaman dito 2 Chronicles chapter number 33. Because dito ang in-outline ko. Because of my question, why is it that God permitted him as an evil king to rule for 55 years? But Ammon, he killed him only for 2 years. So, there must be something in this first certain story. So, let's go to 2 Chronicles chapter 33. Umanlato dito because pa ka di Bibles, nyara ito yung 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, no. So chapter 33. Dahil chapter 33, dito tayo nga maansuran, dito nga saludsud tayo. I'm sorry, dito gayam, timapanam, gayam, hanga di 2 Kings. Dito 2 Chronicles, chapter 33, 1 to 7. So, mapangkapay, dito 2 Chronicles 33, 1 to 7. Because we are going to look into this dahil ito yung susurutan tayo mga question. So, iti-title tayo ito
ikan ka man pa yung title tayo. Masapang na paspas ka ng timang litat pati niya. Our title today, that I pitch a title, which is so different from the histories of kings of antiquity. It's so different from the kingdoms of the world. Like, for example, the rise and fall of Egypt. The rise and fall of Rome. Nung the biblical character tayo, the fall and the rise of King Manasseh. It's an irony. It is an opposite. So, kaya adalag ng tagsapa, dahil yung timang ito kanya tihin. No, apay nga pinalubusan ni Apo Diyos nga agruli sunat for 55 years. Because in that certain title, there what we call the rise. Okay, so, the fall and the rise of Manasseh. So, dahil yung title ko nga the rise of Manasseh, dahil yung reason no apay nga 55 years din tulog niya Apo kanya na. Because when he fell to the deepest part of hell, he rose to the highest part of heaven. It is because of something in him. Iso nga may bagak kakapsat at tagsapa that one of the greatest who rule in Israel is Manasseh. Oh, you see? Because I studied this very carefully. Manasseh is always an example of negative examples of preachers. No atalo pa pirmi haan na negative ni Manasseh. Because the end di panagdag na kat namati kinaapo. Kat di jay ti maysa kapag nga mayat nga makita iti tattao ti robot talaga. Mayat kumangay kakapsat no ti maysa nga tao kat hana nga pagpatir ti Dios. Nagtawon ti 30 hanga mamati. Nagtawon ti 40 hanga mamati. No mi 50 iso na namati, nagpamati ka na natay. Di jay ti maysa kamayatan na story. Rather than nga di jay hanga namati wino ada jay tinga iso na tinga inggan namatay na hanga namati kini ako. But this one is something there is something in him that is really great. Okay, so untoy mapanatatakot di jay fall na pa lang. Something mapan di jay rise. So here is an example of a story of a man who exemplified in what we call the meaning of fall. Di mo ko na nga panag-fall di tao. And so in this story, antay kitan, apay nga tanga dati matinag. Why that some people fail in their life in the beginning? So why there is failure in human life? Anya nga ta kakabsat iti rason yung apay nga ada iti panag-fail iti tao at panag-biag na. Anya nga ta ti kahit nga sawon iti panag-fail, dahil kita question iti sumbatan. Anya pa ti meaning ti failure iti tao. You see, anya pa ti kahit nga sawon ti panagbaba iti tao nga panakaawanan na iti relasyon kini ako. So ada amin iti causes dagiti nga badbanag. So tagsapa, let's take a look on this particular study, the fall and the rise of King Manasseh. Okay, so verse 1 to 7, that is our one. Number 1, that is our point. Awanan ti ko tatan mag-isang letter. Nagbigat nga ikwan ti letter. So, pantayo by ideas. Did you fall ni Manasseh? Number 1, he tried to find God by the gods of the heathen. So, kahit kung may buya kanya ito pangagsapa, nga dati duwa nga gods. Ito rin ti daga. Number 1, ito di capital God, nga iso na di real God. Adamo ti mo ko ng false God, na small g. Baliktad ka. Small g kumakapi nga capital G. So, small g, kaya nasa mo di Diyosan hang atunay nga Diyos. Iso nga, iti tao, ba isalakan iso na, no di tunay nga Diyos ti pinapina. Haanmot nga may isalakan ti tao, no di sabali nga Diyos ti pinapina. So, duwa ti Diyos ng tanong talaga, the real God and the small God. Di Diyosan nga mo ko na. So, to whom you belong, di question. But dahito yung Manasseh, itinagrugian ti failure na that he tried to find God by the gods of the heathen. Okay, so, anya nga ta, kung tayo ti question, apa yung nga binirok na
ni Apo Diyos. Kadagi di Diyosan, iti mangungunang pagan. Because, of course, iti nagturay kat 12 titawon na. Oh my, 12 years old, I cannot remember my 12 years, what life here on earth. I only can have a remembrance when I was 14. That's the time I believe the Lord Jesus Christ. Noong 13, kung 12 tibiyag ko, ang kung among, I cannot really remember. But by the time he was 12, the godliest of the God of the kings of Judah died his father, Hezekiah. Iso may hanangay nga nakikita ano nga nagturay ni Hezekiah nga tatang na nga godly kini Apo. He has no memory whatsoever. Iti pa nagturay ni tatang na. Iso ay di nagmulakat isunan kat king isunan. And then he looked to his kingdom. It's very small. He looked to the Assyrian kingdom. Oh, it's like America. They're powerful. And then he looks to other countries and, oh, there are big countries like the Philippines. Siguro Judah during the time sa Pilipinas. Katatano, Pilipino ka. Nung kita sa Amerika, kita sa China, kita sa Russia, or at the North, South Korea. But they are better off than we. You see, so, dahil yung very young king, in his throne, sat down, sat on his throne, and una na siguro sa sarili na, oh, I am now the king of this nation, the great nation of Israel. What must I do? Tapos tikas takat bumayag, iti, pagpanangka na, dahil yung nasyon nga, ito prayak, anyang ay tikas tak. At tipatapatak dito kakabsat, tipatapatak dito tipatapatak at ni King Manasseh. At inikita na ti Assyria. At takot ti Assyria. They are the greatest nation on earth during that time. At umay na siguro, bumisita. At ada na di Diyosunda nga apan na pagkakaragan. At damagan siguro ni Hezekiah. Kas ano nga, apay nga, naturay kayo, apay nga, you are big, your military is good. Why is it that you are the most powerful nation on earth? Kunan siguro di jay ni Kingda, dagito gamit di Diyosan mi. Ada ka nga utot, ada ka nga baka, ada ka nga ngilaw, ada ka nga tuka, ada ka nga baboy. Baka inaramin na iti, balbalipok na gilida. Sana ikarga. At kunan yung kasta ni King Manasseh, ni padasak mo't man dayta. Nung tayo ka di basaan. Iti verse number 3, verse 2. Papantay mo iti verse 2. Una na. But he did that which was evil in the sight of the Lord, like unto the abominations of the heathen. Dahil the heathen na dito the Assyrian, Egyptian, dito Anakim, kada Canaanite. Kuna na, whom the Lord had cast out before the children of Israel. For he built again the high places which Hezekiah his father had broken down. Anang amo, nga ni tatang na binurak na ito Ngam gabot ko, tinakita na, kanang iti sa bali nga nasyon nga arat ito sunda, kuna na, ay makaman nakabali na tayo siyo. Iso nga takdil naman na lagi naburburak na idols. Kat kuna na, in make groves and worship all the hosts of heaven. Baka na yung awan mo siguro nilaw ijay. Kita yung pali, all the host of heaven. At tilalaod kasta na ko ijay. Star, ratimun, and serve them. Also he built altars in the house of the Lord, whereof the Lord had said, in Jerusalem shall my name be forever. Ultimo nga di temple nga nakakargaan itingay inkargan ni Solomon, ni David, kat dinadaanan ni Jay, kat napanainkarga dagi di Diyosan ti nasyon nga nakikita na during his time. So according to the Bible, he was evil. But he had chosen, ladies and gentlemen, to follow the gods of the heathen. And I have a lot of thinking regarding this one. Number one, una tayo may isa nga mang develop iti mentality kan puso ti may sang ubikat dagi jay takadwana. Mamatiak ngay nga kakabsat awan ti kadli ngay nga nang igagay kanya na ditoy.
Because Isaiah during his time, kat adayo, isuna, iti Jerusalem. Kat atapay, nagiging scholars, kayong bagada nga, dahil ito'y kanong manasi tinang papatay, kini Isaiah, nga prophet. Marito nga Isaiah, iso tinangagagay, itatang na. Awan mo't kini nga mabirukan di Bible iti, nung baka alat kag paiswana. Kat iti nagbalin advisors na kat nagiging mawang ngay nga ungodly. You know what? So that tayo mga parents, kita anak tayo, the best na pangkargaan tayo para kitang ages 10, 11, 12, 15, kat iti church. Let them be in church the whole day. Let them come to the prayer meeting. You can become. Right. Because awan iti mga ikay kanyada. Kat awan iti pagturungan ti jagda. Kat dahil tati ma-imagine ko kini Manasi nga 12 years old, even me, I could not even remember my 12 years day. I couldn't remember that. Iti lang ma-recall ko na that when I was 14, by the time that Baruak Giant. But when I was 12, I don't know where I was. Nung awan iti malagit po oray, basit lang man lamang mabiyag ko. When I was 12, gusto nga, kaslamay nga, nagitakot dahil tayo time na ikargam, dahil nga uping, iti lugar nga dapat nga ayan na. At kamali ti parents, iti rito, delikadon to ti pagpanagang ti panagbeglit ng uping. You say, you show them. Nung masapong nga parents, ti mangipakita. Nobody else. You say, masapong nga parents, ti mangipakaritada. But, he tried to find God. So, siguro when he was 15, when this boy was 16 years old, when this boy was 17, karkaro din nag-18 iso na. Karkaro din nag-20 nito nga king. Kat, ititana iti kingdom na. Ayun, nagpasit kami nga kingdom. Kat, di Assyria kapning, bumakpak nang da. Umadag-anot, soldado da. And he goes to some of the cities in Egypt and why are these people more powerful than we? And then, awanan ti maipagada. Lagi ito yung ungodly nation no handa nga ipakita di Diyosunda. Karkaroon na pa ka di Egypt, nagano ti Diyosun ni Jay. Napang ka di Assyria, nagadumot ang ti Diyosun ni Jay. But iso ka title tayo, he tried to find God by the gods of the heathen. Pinahadas na. You know, anya di mensahe tayo ditang sapa. Ladies and gentlemen, itipudno nga tunay ti Diyos kat hanggang mabirukan iti religion. Mawati yun diay, iti tunay na Diyos tayo, mabirukan tayo iti Bible. Dito tayo mabarukan iti tunay na Diyos. Pang-amanin tayo iti Pilipinas, pinagpanas tayo, mabirukan ti Diyos iti religion. Nung tayo nasumpungan, niya ako Diyos iti religion. Hantay nga sumpungan, iti Diyos, iti kultura. At during mo, iti time ni Manase, kaya't namot nga girukan iti Diyos. Kadag iti mo po nga Diyos, iti heathen. Basahan tayo kaniinga na verse number 7. So, ano yung nagpuantay dyan? 5, 35, 1 Chronicles 33:5. And he built altars for all the hosts of heaven in the two courts of the house of the Lord. And he caused his children to pass through the fire. Kita nyo kalilagito yung Diyosun ti mawang ko na ngayon nga pagano. Di anak na mismo, i-offer da. Apo, da tayo anak tayo, makagat ng tilamok, at kamat-kamat at tilamok pa ng kagat. Nung dito they are going to offer their children to the unreal God. But imagine mo, kas ano nga kasanit, baby nga di nga apan ipuor. Because of what we call the di makungunang idolatry. Patimot lang na tayo. At tinakita kayo nga pagsakit. Ang kung amuno na kung sa din na stroke, katigoy-goy na niya sa kanan. Pagkata tinag-announce, ito di ba ba? May kayo ito'y magnakay dito man ng estate na ito yung 150, 200 sound estate dyan. Nung nakakalait kayo dyan nga ito, kisin nyo lang, diyan dahil dyan nga idol kat. Amin ang sakit kat maagasan. But napanday ito yung doktor, kat po na nga, doktor, maagasan pa siya. Handa dito lang ti agas na maitid ko. Sige nga doktor, tapanasak man, mapandita pa ba? Dati ko na nga pag-agasan.
Pati di man nga na-espro ko tingkul, gulgulada na isa ka naman ipod bagyo, gani jay. Kinalayat na di manong steps nga di nga, kumalkalayatan na di nga banda. Santo dat ayaw di kinis na. At adu mo ti taong masingit nga mga ramit kas jay. At amo yung ti awag tayo data ijay kat psychology. Psychology ti awag tayo jay. Nga itisino man nga masakit, uray anyat ipagang kanya na basta kahit nga matasan aramidan na. Isuray kalayaan na di nga igulgulan na isa ka na barbaran na ipiman no maagasan iso na. At damot di tao may nga nagmarigrigat at kapot na tipatalim nga kunanda for them to be supplied with the basic needs of life. Iso may nga adanga iti psychology iti biyag kakansap nga mang perperdi iti ngay pagkatao ti tao to na mo tidagas. At amok kakansap ko nga iti minsahe na ito nga adat ti Bible. Ngano ko mati tao at mabirukan na talaga di tunay ng Diyos. Handa ko mga kailangan kumapit ka na dito yung banbanag. Amen? Nung gapot ka ti sakit, gapot inis iti tao. No anya ti baga na piman, magmapanda. Kita nyo lang kanino dati mong ko nga false evangelist. Ay paano tatawad yung bunang kahit anong sakit, pagalingin ko, alam mo, panay tausong na tao. At no, panpanunutong ni Jay, iti mo ko nga logic ti utak mo, imposible. No, agpay so di Jay, di pinasya na kumawin mo hospital, na pinarwar na amin iti nga pasyente. Apay pa lang ngayon na di masakit ka pa na paumayin, di borna mo marikrigatan, no, apan mo siyang balay-balay, mo talaga tunay. No, ladies and gentlemen, that is just a religion. Tapos ano di tao, ang galaming na. Ngam, kasi ko nakapagkapsat, iti tao nga masakit, mamati, uray, hangak papati, tapos lang magasan. Dahil ito'y munti atake ni Manase. Iso nga timinsahin tayo, haan nga masapol. Nga patyan tayo nagit imposible. Sa mabalin tayo tatang nga mabirukan ititunay na Diyos. It is not necessary for you to become pagan and to become believers of things that are not really warranted by facts. Because you can still seek the real God. Nung dahil King Manase, ayat fall down na, kaya't nga birukan dito tunay nga Diyos, kadili jay didyusan iti panagbasol. And that is wrong way. Because hanggang mabirukan ni Apo Diyos, ijay maupuna nga nagitang idols. You can never find God there. So, dito na first na napasamak. Adapay samot, verse number 7. And he set a carved image, the idol which he had made in the house of God, of which God had said to David and to Solomon his son, in this house, and in Jerusalem, which I have chosen before all the tribes of Israel, I'll put my name forever. Makita yung kakasat ngayon nga templahan di author ngayon di word ni Apo. Kanya tikay na sa di jay. Kuna na, and he set a carved image, the idols which he had made in the house of God, of which God said, look at this one. Before matitawag, imagine na birukan ni Apo Diyos, kalagi jay, lugar nga kahit nga magbirukan, at danggayang ikakagan ni Apo nga words na. In God said, kung na isong ko na kanya yung mabiru kanilong ni Apo Diyos, iti Bible. Because dito'y kakabsat nga bagahan ipang biru kan tayo kanya na. Iso nga, actually, ti panang birok, ti Diyos katanga panang birok, ti dagom in the middle of the forest. To find God is not to find iti coin in the middle of the ocean. To find God is to find God in His words. Ada dito yung pangana ko na basta, of which God sent to David at danti revelation ni Apo yung sa sarili nan. No, we need not to look to God among trees, in stones, in woods, in gold. We can never find God in those things. We can only find God in His Word. Look at that. You read that again. Of which that God said to David, of which God had said to David and to Solomon his son, in this house and in Jerusalem, which I have chosen before all the tribes of Israel, I will put my name there. Isong aldan ni Apo Diyos, kaya reveal sa sarili ng isong hantay mo pa kita iso natin, animales, kayo, balitok, lugar. Nung beautiful na. Isong Christians, amuyo ko kunak di sarili ka, ini-study ako, ito ka, kanya pati bearing na rin ito nga, klase i-insight, i-Bible tatanga timpumi. Because during this time, Diyos na talaga, pero mo na hindi, awan nga iti pada, awan nga iti pagragsakan na.
nung tatanga generation tayo, ayaw, nagsabalit ti generation to tatan. Iti generation to tatan kat, rinumuwaran di mga kunangay nga, they search in quest for happiness. Di jay mo tanan. Iti mga panahon, by the time of Christ to the time of antiquity, they were relieving their sorrows in pain through looking for the real God. But in may mo ni Plato, in may mo na kita, naglalay ka tao mo kita. At damot yan, pinustulit na ngayon kakamot na idea. At damot yung timaw ko na ngayon nga happiness. Hindi nag-rise mo ti Amerika, at damot niyo mo ko na nga American dream. Nagitada. You see? And there are a lot of things, but there is one word that can, I believe, that can picture the life of Jimputi tata. Dahil di mo ko lang nga modern life tayo. Dahil di modern life tayo, but they are looking for happiness. Di pagragsakan. Iso nga mapandan iti kung conforming nga pagragsakan. But in settlement ni Solomon di jay, nga kuna ni Solomon, but money answer everything. Kuna nga. Ito tanga Jimputi tayo, no adaman ti on top, iti-search ti tao kat awan sa bali na nga kwarta. Whether you like it or not. See? Because no, adagan ti kwartang, magatang mo aminin. Happiness lang tihan mo nga magatang. Right? No magatang mo aminin nga amenes panagbiag. Di jay iti makukuna ngay nga chimpu tayo dito makukuna nga time to tata. You know, our time today is looking for that. And a lot of people who would like to go around the world to look for happiness, what this world can give kanya tayo. You see? Kat dahil tagayan kat parpariho na ita di search ni Manasseh that he tried to find God or happiness by the gods of the heathen. Kat kakabsat, in verses 1 to 7, Manasseh did never find God. He did not find God there. No di kat, like the title tayo kat, DJ Tifol na. DJ Tifol na. Okay. Papantay man dyan, grace ni Apo Diyos. Roman number 2. He perpetuated his idolatry. Apa yung ada yung word kung perpetuated ni Jai? Because in verses 8 to 11, dahil ito tinapasamak. Una na. 8 to 11, neither will I anymore remove the foot of Israel from out of the land which I appointed your fathers so that they will take no heed to all that I have commanded them according to the whole law and the statutes and the ordinances by the hand of Moses. So Manasseh made Judah and the inhabitants of Jerusalem to err, or to make an error, and to do worse than the heathen. Look at that. Dahil ito kahit kung dahil ito di personal, kahit kinikwan, Manasseh, he was dynamic. Because bali nga demonyo na. Demonyo nga talaga. No, kahit nagbala demonyo, Lucifer, ti goal na. He is dynamic. Kasi dagito yung nasyon nga mas worse pa isuna. So, makita ba nga, there is something in his personality that is good. No, hangagod ati jay, evil nga di jay, kahit mo ibaga jay, no, aramidan mo isang banat, he really do it. According to the best that he can. At pintas niya mga sa attitude. Patay ito and Manasseh made Judah and the inhabitants of Jerusalem to err into the worst than the heathen, whom the Lord had destroyed before the children of Israel. In verse number 10, here is now. And the Lord spake to Manasseh and to his people, but they would not listen. Dahil ito yung itong tipamasungan niya second point tayo. Not only that he tried to find the God, the real God, by the gods of the heathen, but number 2, he perpetuated his idolatry. In my siguro nagay prophet Isaiah, kuna na, you are wrong, kuna na kanya na. Dagita, hanga dito sun dagita. Because ininagbiag ni tatang mo, ni Apo Diyos, nga pudlot ni Diyos, intrus ko kanya na, and he did reign for all of his life, and he is reputed as the greatest king who ruled in Judah. But you, napagkakaligat of the heathen,
Isu siguro nga pinapatay na ni Isaiah na ditoy. But kurang the Bible, and the Lord spake unto his people, but they would not hearken. Kahit na kasawon ni Jai, maybe Manasseh must be 30, 25 years old to 40 years old dito yung banda. Siguro ni Manasseh, kastoy nga iti taray ti utak ni Manasseh kakabsat. Kit-kita na, di Jai nga yung nasyon ng Israel ayan na, mabinapi ni tatang na, kut ko na siguro ti panunot na, apay ngay. Nupudno nga Diyos, dahil nga Diyos nga, tangtalkon ni tatang ko, dapat hindi ko nagbalina ka nga king. Dakal-akal ko maray ito Israel na ito eh. It must be the most powerful if the God who rules this nation is the real God. No, mapay nga, inmayak ito gani, nagbati-batit mo ti Israel. Kat ni tatang ko ako na nagagad iso na, apay nga, bati-batit Israel. Hindi napan mo iso na iti Assyria, kat ni apay nga, iso na mo ti most powerful, kat di Diyusun ti pagdadayaman da, iso ako na ti Bible, hanangapin nati. Iso nga daktal ti maaral ti datang sa pa dito. Dumi yung nasa ito ka outside. Puro dito yung baptism, magkita all Peter's building tayo, meron? Dati dito yung abang. No, umay naging believers man na, nupudno kayo ng Diyos. Dapat, ko na, may pagsusimbaan nyo. Mapay nga tangahaan nga mayan. Because iti namin doctrine pamati from sa. Iti pamati tayo dapat ngayon kathangan nakatuon kada yung material na makikita. No di kat nakatuon kada iti Diyos na tunay nga na para sa iti Diyos. And I tell you this one, ladies and gentlemen, as we live today, dahil iti Diyos today, dayawan tayo kathaan nga kaslay ngayon, di ka panunutan ti unbelievers nga makamaterial da. Ngam sa totoo lang dahil na convert mo datag sapa. Makita awan mo tagi inom ti ara kada dito na convert na lalaki. Amen. Because tunay nga ada iti conversion na sa ti palagkit. But when you go to some other one, magpas simbahan pa nagiinom. In Domingo na pa nag-repent pa nun. Because there is may hanay na dijay. It is the God who saves us. Is not materialistic. Iso nga wrong niya ngay notion ni Manasseh nga talaga. Because kasi amok as I study his life, ito Chronicles and Kings, basit na ngay, tinaikar nga facts kanya nangong DJ tinagkita because kas gayak mo. Na hindi nakita ng Assyria kung conforme nga di Diyos ang tinagayawon na, kahit di podno nga aras Diyos na. Kung tisir lang basit-basit, kung nang itata ko Diyos, iso ko na iso nga hanga dinangag ni Manasseh. Dagi jay mga ko ng seers, dagi jay preachers na nang ibaga kanya na. He perpetuated his idolatry. There is something in him that I like. Hasta ni Paul, amoy ni Paul, the greatest among the apostles. Ni Paul, wala ito katandang ngayon nga, Judaism na ito by religion. Talaga ingahato na yung flag Judaism. Ayun na, dagi may, dagi lalaki nga hamaman at Judaism. Iso nga sinabat na Apostol Kristo, Damascus, kat kuna na, Paul, apay nga patpatay na kitata. Lord, sino kaya? Siya, dito na ng Diyos. Dahil kita pagpati, yung walang kita, tanga na kita dan. Nung pa'y man kasta ko na tumakdal ka, paagasak kita, matam nga nabulag. Ipakita kita ng sinuwak. Nung makita may ni Paul nga kula nga, no religious, hanak lang nga, basta nga religiyo nga, tindar lang. I really raised the flag of my religion. Iso nga rin mo strength ni Manasseh nga makita. Ay, ito yung tao. If he is evil, he is Lucifer. State evil na. If he is converted, he is like Paul, who is the brightest among the apostles. Because hindi namati ni Paul kat isunamot lang ang Apostle Paul nga nagkasabati itiro ng lubong. Kasi di kat Manasseh, makikita kayo ni Manasseh that he did not believe. The problema kastoy, apay nga takas ni Manasseh kung tayo manin? Because hanapay nga talaga na prove mo sino ti Diyos. At tayo kadibasahan ti istorya na sumarunong. Lastly na ito yan. 12 ko pa. Okay? Number 3. Hindi pointed number 3. He tried the God of his fathers. So, as ano nga in mind ni Manasseh ti kaspil na sitwasyon.
Pasaan 2013 nga pababa. Nagpinta sa story. Kuna na. Verse 12 pa. Upon chapter verse 12. 11 pagkiti data. 10, 11. Verse 11 tayo. Kita nyo nga nasa natin. Siputan nyo rito. Kuna na. Gapot karot ta. Napang idolatry. In pan niya ako naging experience. Hanap ay kapat yun. Anya nga itintas na niya ako sa maruno. Wherefore the Lord brought upon them the captains of the host of the king of Assyria, that the most powerful nation in baunang apat na isuna, tapos i-chastise na yung anak na, which took Manasseh among thorns, and bound him with fetters, and carried him to Babylon. Yun yan, kasi niya ako niya na, pinaatak na rin yung king. Kung ito yung Assyrians, at dati banita, agatak na. Ano yan, tayo, banit, ito sa rin ng yung fish. Nung makakangkol da kas tayo tao, agkarga ti hok diyan ti agong. Kalau ginagamit ti hok ti agong kat basit na aguin mo sumursurutan. Hala nga kadena tima kasi wala nga babay takdan na kat madin ng apan ngamno. Kinargaan ti bait ti agong nan kat basit na aguin mo sumursak sumursurot. Kinargaan da ti bait ti agong na. Kat maikalkalalat na sumursurot inka ni Assyria. Pas jet inkas ni ak kanya. So siputan niyo diyan na kunana. It is not a case-to-case basis that he was attacked. Unang the Bible, and the Lord brought the Assyrians. Isuot timang ito success tayo Diyos, timang ito titusot tayo Diyos mo lang. So, God brought the Assyrians. That kunalat verse 13. Verse 12 kayam. And when he was in affliction, siguro in pulong na, in Bartolina na, he besought the Lord. Ito yan, tiklo na ito yung chapter. And he besought the Lord, his God, and humbled himself greatly before his God. So, number 3 tayo, he tried the God of his fathers. So, he tried the God of his fathers. Number 1, may naramid na, he humbled greatly. So, ano, kakabsat na yung mabirukan, itaw dito na ng Diyos. Kinakailangan titi mo ko ng humility. Anyan because of the humility? The humility kakabsat ngayon pagpapasakop ko lang ngayon Tagalog. The meaning na pagpapasakop ko ng humility. O po ngay, DJ ngay tayo nga ma-realize mo nga haan mo nga kaya. At kailangan ti Diyos. Kaya iso timang kaya DJ nga origat mo. The humility. Pagpapasakop. You know, so kahit tikay ng asawang di Jay, dakol tikay ng asawang kini Manasseh na ito eh. Kasi tikay ng asawang ni kini Manasseh na ito eh. Masapol nga, ibata na amin naging idols na pinapatakdal natin manungat agon, manungat ikada. Masapol nga panahawanan ni Jay. Kat agkaroon ti barbaro nga Diyos, di tikay ng humility. You know, iso nga amo yun, when I was also being preached by the word of God, kasimot lang iti pride ko. May naging baptismiman kunak na, pagdamot, religion ko. Yung hangpoy, magbagamot religion, hindi lang ununod ko. I have pride because alam religion ko eh. Pagdamot religion ko. Mukha nang ipanod ko. Nung itinangkas at tinusunod ko dyan, numapan ang dungod, apay nga Bible ka. Diyan, paano kataan? Basta agsaw di ko, awan di proof. Basta kaslang, paano? Speech lang, awan proof na. Kung dahil di ba, kisaman eh. Di rupon tayo manita, itchay. Ang upay nga, biro ko Bible na. Matthew, kung nandang nalpas ka sa baka, sak na biro ko ni Matthew. Ang kungol nga mong aglukat. Kasi, nagapon rin nyo, awan kasi ito eh. Hindi ko rin kastan, agipis na subject, ay suwat na diya. Kita, ay suwat, naman di ba ito? So, attend lang natin. Kasi ka, di pa nakabalit yung word niya Apo. Ano ti kwa tayo? Kasla ni Manasseh. Ay sulit apay nga kasat Assyria. Baka agpaiso kanya na. So ngayon itatry na pa yung agpaiso. Wrong iso na. Katiga da iso na niya baludan. Nag-humble ko na. Lord, si kaman ni Lord kita to. So humility ito muna. So ngayon nga awan ti may salakan na tao nuhan nag-humble niya po to si Kristo.
Kasi sakbay kayo ng iman ni Kristo, adun ti nagkakamutan tayo ni. Adun ti pride tayo, adun ti religion nagkakamutan tayo, adun ti good works na nagkakamutan tayo, at feeling tayo, but we are good. So ngayon nga, sa nung ngayon, bakal lagi tangay. Eh, may nagkiso ko, barbaro lang. Nung humility dahil ni Jacob, sige, hanak mo kagpeso man na subok, nunay to religion ko't may salakang na. Ang kumot kagpeso man na subok, nunay to kinasingpot ko, ipanak niya langit. So, ipatan tayo lagi niya. And you will go to Christ. Amen. Dito humility. Dito first, ilaramid na. And the number 2, ilaramid na, una dito verse 12, not only that he humbled, he besought the Lord his God. Amen. So the word that besought, it carries the idea of coming to God with all what you have. You know, in telling Him, oh Lord, you and only you will I live. And then besought na rin mga kapsat kat binirok na ka talaga ni Apidos. Una na kat, Lord, no hangapon no dagiti di Diyos nga patpatiyak, no hangapon no dagiti na din matalok apat patiyak, at sika lang. Kat ipakita mo Lord, sino ka. Kasi he really besought God right there. You see? Kat anya may tikulang ti Bible. 13. And prayed unto Him. And the Bible says, and he was entreated of God. So dininog ni Apolos na ito nga tao ng biro kanya na. Okay. Punta ka nga sa Jeremiah 29:13. Operator. Jeremiah 29:13. I'll tell you another verse that will warrant that you are seeking God. Even the great prophet Jeremiah has to say about seeking the real God. Jeremiah 20, what did I say? 29:13. Jeremiah 29:13. Jeremiah 29:13. Anda ka? Ayun. Tayo rin ito, isa mo. Una na ito eh. Jeremiah 29:12-14. And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. So, anya na ito yung verse. Diyos tinagapan na ito eh. Nung pudno nga siya, biru ka niyo kuna na, mabiru ka na. Iso ngay ka na ito, Diyos nga tunay katangay nga, lumlumog na ito eh. No, adalang, iti inset lang di heart mo ko lang ayaw nga, pwesto, na umak, kastoy nga kwan, kaslangan na kasatisfied pa lang, panasak ni Kristo man, basta lang nagkaroon kasi nga desisyon, panasak man ni Kristo. At mabiru ka. Kanila nga di Jai, mapantay pa yung operator, Deuteronomy 4:29-31. Deuteronomy 4:29-31. Deuteronomy 4:29-31. Deuteronomy 4:29-31. Sige. Okay, kuna na ito, Deuteronomy 4. But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, kuna na, thou shalt find Him, if thou seek Him with all thy heart and with all thy soul. Jeremiah na naman na, o mapantay mo kini David. Psalms 119 verse 10. Yes, Psalms 119 verse 10. Kaya parikitan mo rin ni David mo nun. Psalms 119 verse number 10. Psalms 119 verse 10. Niya po na. Psalms 119 verse 10. Okay, dito eh. Kuna na ito eh. With my whole heart have I sought thee. So, ano ito yung seek and sought, ha? Oh, let me not wander from thy commandments. Kaya niya ko na, with my whole heart have I sought thee. Iso nga rin pa ng seek, iniapo ko, at kada ito yung heart ni Manase. At ito actually, rason no apay nga awan ni, apay nga pinatay ni apo ni Amon, awan ka ito kanya na. No basahan to the last na verse ko na, in God killed him, because he did not seek the Lord like his father, Manase ko na. Dito yung muntun di Jai, rise ni Manase. So katay, di fall na, marat? Anya di fall kat birukom ni Apo Diyos, iti lubong, mahanmot na birukom ti Jai. Iti rise mo, kat no birukom di tunay na Diyos, iti tunay nga lugar na mga birukom. Amen. Okay, so di iti rise na. Kat, anya nga iti result na, at sublitan ko di Chronicles 3. Nag-imas di result na ito eh.
In verse number 13, pababa. Una na ito, balik na tayo doon. Sa verse 13 hanggang pababa. And prayed unto him, and he was entreated of him, and heard his supplication. Yes. That Timothy the best. And brought him back again to Jerusalem, to his kingdom. Pinipiniro ang tiniapos, nagsangit ko na, O Lord, lupod no ka, isalakan mo siya. Bigla kiti nga nag-change ti ngay, gobyerno ti Assyria. At kuna nga, i-decree na tangal daw, nga isubli tayo ni Manase di Jerusalem. With all the people, at kanya na iawid nan. Makikiktot ni Manase. No, hana nga mamati, di mangyari kanya na. Nga nagrubot lang, di pamilyanan, they are already going to Jerusalem. And then, hanap pa nga nakariing pa eh. Hindi, linukatan na di gate, Jerusalem, at sinumurok di Jerusalem. Hanap pa nga mamati. Hingga na, in Turay na ari, so nakatagpal na king, so na dito. That's when he believed that, pudno kaya mga atak na Jerusalem. At amuyot, hindi na the Bible, unang the Bible. And then, Manase Jelas 13 na, then Manasseh knew that the Lord, He was God. That is where the kernel of this chapter is. And there, right there, Manasseh understood that the real God of the universe is the real God of their forefathers. Isa may nga kastoy kakapsati pa ng birok ni Diyos. Nagaluhin tayo, mabirok kung tiniap, mabirok kung tiniragsak, iti material ng banbanag. Kaya ito yung mabirok kung happiness, kung fulfillment, kung color, kung panagbiag, kung amenis, kung panagbiag. Oh, but no, my friend, you're still sad. Uray, maadaking ka ti amin, amenis, kung panagbiag. Lumakay ka, bumakot tayo. Hantay mo talaga ngayon, enjoy talaga po talaga. Kakarkaro amoy ba't ti kararigatan nga sakit. Nulya, dati 1 trillion mo, ada hospital nga, 1 mga agas ka. Sakit tinako mata, ano yung magasto niya 1 trillion, kat nakabangko, kat ang kamot nga magasto, sakit ka. That's the saddest part of it. Nung sika, 1 trillion mo dyan, bangko nga makapangkamot, iniwali ko. Makapangka dyan naglangoy ito, yung alangoy dyan naglangoy ito. May din mo January lagay pa baptize sumod ka na diti la portal of heaven pang kami ni January 1 ito. Ura ako portal no makapang ka anywhere yung no arat 1 trillion mo da ka hospital. Ang ni expose ta ka. What happiness there is? There is no happiness. Dito'y makita dito yan. Unang ng kasta, dito di-rise na nga, in Manasseh knew that the Lord, He was God. So, tatanga ti question ko na tagsapa, paano kakabsat na nabiro kami ni Apo Diyos? Kaano nga maibagam nga isuna nga talaga gayang tunay na Diyos? You see, so the invitation ko na tagsapa, kalagay jay, the first time comers, second time comers, third time comers to the church. If you want to live a fulfilled life on this planet Earth, you seek for the Lord Jesus Christ. Biro kung di puso pagbiyak mo kapatid. Because in Him, according to the Bible, there is life, in joy, in peace. Long-suffering, gentleness, peace. In all of these things na kaya't emotion tayo, kan panunod tayo nga maala. Ni Yesu Kristo ay nabigay. So, dahil itimaw ko na nga rise ni Manasseh. Okay, ituloy tayo because ada di narami na dito. Kuna na ay talaga gaya mo di Diyos ni Abraham. Isugahan di po nung Diyos. Pinati na di jay. Hindi pinati na di jay. Verse 14. Kuna na to'y, now, after this, he built a wall without the city of David on the west side of Jihon, in the valley, even to the entering in at the fish gate, and compassed about Ophel, and raised it up to the very great height, and put captains of war in all the fenced cities of Judah. Na-establish the kingdom na. Verse 15, and he took away the strange gods. Dito ngayon, nagtalkana, hindi nga nag-downfall na. Inala na amin. In the idol out of the house of the Lord, and all the altars that he had built into the house of the Lord in Jerusalem, and cast it out of the city. Pinuura na gidi, hanga Diyos na nagita na. So, kasjit, pudnong araminin pinamati. No tinatalog mo nagida ka, nakita mga Diyos at puura mo. At ininasangan ni Kristo, kung nakita mo Diyos ni Kristo, isuntipat yun. Makita mo dyan, tiawag tayo dyan, he reformed Israel. Diyan tilas na point tayo dyan. Point number 3. He humbled greatly, he sought the Lord, he reformed Israel. Diyan verse 15 ko na.
And he took away the strange god and the idol out of the house of the Lord, and all the altars that he built in the mount of the house of the Lord, and in Jerusalem, and cast them out of the city. And he repaired the altar of the Lord. Amen. And that he worship na to yan. He repaired the altar of the Lord. He sacrificed their own peace offerings and thank offerings, and commanded Judah to serve the Lord God of Israel only. Nevertheless, the people did sacrifice still in the high place, 17, yet unto the Lord their God only. At the high places ng haanon nga sa bali nga Diyos, udikat ni Apo Diyos lang. Iawag tayo dikat reformation. Isong makita niya, hindi ubing iso na, kasi saan na talaga tinormal na mangyari. Kasi lalat tayo, di 10 years tayo, birbirukan tayo, tipa. Birbirukan tayo, tibiyag tayo. When I was 19 years old, kung nakat, awang tibiyag sa Pilipinas, kahit kung ako di ko napa in Manila, I was 19, I worked there, no 12 nga kwan, nag-15 kasi you're seeking for your life. Kasi tinapasama kini manasik at naikargaan naman katurong pamati. Sinita na't Assyria, isungay nga nakayawayang people dito if you dream, you dream. But do not let the dream fail you. Kasi ado na gijay, agtatrigagay nga, tipang kitaan na kanong iti-future ng Amerika. Kakabsat, the first na biro ko mo, Diyos. Amen? Diyos na, so the first na biro ko. Ayan ba ni Apo, the first. And then for the Bible God, and He will add to you everything. Yung sister DJ, pinapasama. So nagkamali ni Manase, kat ini 25 to 40 suna, in papati na, di pati na, paisunod ito, tani, Assyria, isunod mo 20% power, nagkamali. Nung i-imay ni Apo Diyos at sinuro na isuna, unang the Bible, and he knew that the Lord, He was God. Hindi nabiro ka na niyayan, nakita naman ito, tibiyag na nga, ala, ada di baludan, kat pinarwan naman di baludan, binaduan na kingly robe, kat insenda di Jerusalem, katagbal ng kingitay. Kat idadaya kat tagi di walls, kat dadadaan amin. Dinubli na pa iti height di wall. Oh. Iso nga hangan atak ni Manase, gana natay. He lived in prosperity till his death because he rose from that idolatry to faith in God. Okay, so di pinapasama at nagkaroon iso na mo ko ng reformation. Okay, so dahil ito content na iti 2 Chronicles chapter 23 nga adda iti 2 Kings 21. Dahil ito yan dahil sunod ko na tayo nga, why in the world God permitted Manasseh to rule for 55 years in evil ruling? Because during that time, birbiro ko ni Manasseh ni Apo Diyos, tahanang orpiman nga amo. Iso nga, nag-perpetuate, iti parang kuray na. Napanti 30, di kwan, 35, na-convert itayon. 36, tingkahan mo ito ng 55, mayat ti ruling na. At di verse, iti nga Bible, ako na nga nga, iti long suffering kanon ni Apo Diyos at itug. Dahil ito'y gayam, tigapunan no apay, nga makakita ito iti managdakdakas na tao. 8 years old, hantay nga matay. 9 years old. Di gigant or orayan ti Diyos at babaw isunay tayo. Isungo ko na ni Paul na nag-preach ni Apo Kristo. Is it not that the long suffering of God leaded thee to repentance? Kuna na. You know, isungo nga di jay itimo ko na grace ni Apo sa tao. So nga tayo mga tao, at mo ko ng fall tayo, nung sapay ko mag-grace tayo one day. Nung nabiro ka ito ni Apo Diyos. Amen? Okay, so that pangagsapang, agkararag tayo man amin. Iti question tayo, are you seeking God? Katluwan ko na, I would like to point my fingers to the Lord Jesus Christ. Believe the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house ko na na. Na kayong nga na isalakanan, birbiro ko nyo ba, ti safety? Birbiro ko nyo ba, ti blessing ni Apo Diyos? Birbiro ko nyo ba, ti happiness family? Anyong mga biro ko nyo ti material na banbanag? Biro ko nyo rita, ti panagsulbi ni Apo Diyos. Ipapatiyo ko mga agsulbi ni Apo because in Him, that is real care in God. So, ang kararag tayo, ang yaman ay kararag mo kini Apo Diyos. Sapay kumata magbiro kang dito na niya Diyos na asladya, hinggas ka ni Manasi nga ng biro ko tunay niyo siyang libre.